Splat Communications. For relevant, reliable, and accurate information that sticks. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka-makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. Oh. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Ginagalang ko ang mga matatanda, but not you, because I hate you so. Magandang araw po sa inyong lahat. Wina po ito ng Splat Communications. Ang video po natin ngayon ay ukol sa labis na pambabastos at pagbabanta ng pisikal na pananakit sa unang ginang Liza Araneta Marcos ng dating kongresista ng Biliran na si Atty. Glenn Chong. Kitang-kita naman po sa larawan ang papuri niya dati sa unang ginang, ang kanyang caption, "She is such one fine lady" at pinusuan niya pa. Anyari attorney. Kapareho ka ba ng kaibigan mong may alagang puting ahas na umasa at nabigong magkaroon ng magandang pwesto sa pamahalaan? Yan ba ang dahilan kung bakit super ampalaya mood na kayo? Sa nakalipas na rally ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, kamakailan, hinamon ni Atty. Glenn Chong na siya ay kasuhan ni First Lady Liza Araneta Marcos at humarap sa kanya para masampal niya ito ng back-to-back, kasama pa ang pagmumonstra dito. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka-makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. Oh. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Nakakakilabot na makita at madinig ang isang alagad ng korte na isang abogado ay makakapagsalita ng ganitong klase ng kaululan laban sa isang babae. Kahit sa simpleng babae lamang o unang ginang ng Pilipinas, ito ay matatawag na malaking kahambugan at kaululan. Hindi ito katanggap-tanggap para sa aming mga babae na ngayon pa man ay nag-celebrate ng Women's Month. Sadyang nakakapagpababa at nakakadegrade ito ng pagkatao. Ang turo sa amin ng matatanda, ang mga nanakit ng pisikal sa mga babae ay hindi tunay na lalaki. Hindi ka ba tunay na lalaki, Atty. Glenn Chong? Babae lang ang kaya mong bantaan. Bakit hindi mo pinagbantaan ang Pangulo na isang lalaki? Tutal binabalahura mo na din naman ang posisyong kanyang taglay sa kasalukuyan. Nahihibang ka na ba, attorney? Sadyang ganyan ka ba pinalaki ng ina mo na isa ring babae? Kung buhay pa man ang iyong ina, sa palagay mo ba ay magiging proud siya sa pagbabanta mong pananampal ng back-to-back? Dapat hinamon mo na lang ng suntukan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi yung babae ang pupuntiryahin mo at papatulan. Kung mayroon ka mang ebidensya ng mga iligal na gawain ng unang ginang, ay ihain mo ito sa korte sapagkat wala namang immunity from suit ang unang ginang. Ang malaking pagkakamali ng nakakaawang nilalang na ito ay ginagamit niya sa pamumulitika at sa bar of public opinion ang kanyang mga sinasabi. Ginagamit niya kasama ng kaalyadong niyang kilalang fake news peddler na si Maharlika ang propaganda style ng mga Nazi na si Joseph Goebbels. Kapag inulit-ulit ang isang kasinungalingan, kalaunan ay tatanggapin na din ito bilang katotohanan. Year 2024 na ngayon, ano palagay niya sa mga Pilipino? Kapareho niya ba ang nakararaming Pilipino na mahina ang pag-iisip? Hindi na ubra ang ganyang taktika ngayon. Sa mundo ngayon ng social media, madali nang nababasa ang galawan at pinaghuhugutan ng mga tao. Ang kailangan lang natin ay magkaisa tayo. Etong ating rally ngayon, hindi lang para sa akin, kay Pastor Kibuloy, kay SMNI, kay Attorney Cruz Angeles, kay Maharlika, ito'y laban ng bawat Pilipino. Pwede ba? Pilipino din kami at higit ang mas nakararami sa amin ang hindi sumusuporta sa iyo at sa mga pinaglalaban nyo. Bukod pa dyan, ibinida mo na rin ang sarili mo. Para sa iyo ang rally. Dinamay mo pa ang ibang tao. Di namin alam kung inimbitahan ka dyan para magsalita at manira, manakot ng pananampal pero malinaw na ang pagtitipon na yan ay hindi para sa iyo at lalo ding hindi para sa mga taong binanggit mo. Di ba lubhang kakapalan ng mukha na matatawag na ang kinin na para sa iyo yung pagtitipon na yan? Babalik at babalik tayo sa question. Sino ang nagloklok sa inyo sa Malacanang?
Mali ka dyan, attorney. Babalik at babalik tayo. Ikaw lang naman talaga ang nagpapabalik-balik sa issue na yan ng dayaan sa eleksyon. Wala namang ibang kumukuda sa issue na yan kundi ikaw, hindi ba? Kung may alam kang irregularidad sa nakalipas na halalan, di magsampa ka ng kaso. Yun ang dapat na ginagawa ng isang matinong tao, lalo pa ng isang abogado. At kung nakapagsampa ka man ng kaso sa tamang korte ay hayaan mong uminog ang gulong ng hustisya. Ang problema sa galawan mo, attorney, trial by publicity ang hanap mo. Hustisya ba talaga ang hanap mo? Di ba dapat dinadaan sa tamang proseso? Patawa ka talaga. Hindi ang taong bayan si Smartmatic. O baka naman may ambisyon kang tumakbong senador o sa anumang posisyon sa susunod na taon. Meron ba, attorney? Karapatan mo yan, pero kung ang magiging plataporma mo ay paninira, ibig sabihin di mo natutunan ang aral ng mga talunan noong nakalipas na halalan. Ayaw ng Pilipino sa mga mapanira, mapanglait, mapang-api, lalo pa ngayon na nadinig at nakitaan ka na ng tendency na maging marahas sa kababaihan. Mas malamang na hindi ka mananalo. Itaga mo yan sa bato at sa kukote mo kung meron man. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo. Yung ganito. Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman. Yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. Shout-outs to the following: Heriberto Tababa, Marna S. Goldberg, Ferry Coy, Lily Verisha, Ruel Visera, Leonardo Manansala, Aja Ocampo, Mommy Piara, Rolando Marquez, Karimas Tarang, Bo Cap, Ramon Ramos, Bokling Vicente, Anthony De Los Reyes, Emily Masa, Eunice Singengan, Aiza Pelago, Reynaldo Natividad, Lori Tocando, Barrio Boy, Alwana de la Cruz. Dear channel subscribers, please support our channel memberships. Get access to exclusive perks, contents, one-on-one or group chats. Seek guidance on political issues, business, get a hold of great products at great prices, win exclusive prizes. We are excited to know more about you. Please support us. Thank you. Dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi, sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, no? Kasi, Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung magjo-joke internally. But if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi, nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit.
Pero, pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No? May rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So, medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae alit, at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Lalo na kaming mga taga Region 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang, we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andoon ka bilang isang former official, and you are there as a lawyer. Because the one who made this statement publicly is a lawyer. One who is in the same profession, and it reflects not to the legal profession. So, having said that, meron pong mga panawagan na imbestigahan at filean ng kaso for possible disbarment case. And for me personally, there is enough ground. Because as a lawyer in a legal profession, we have this Code of Professional Responsibility and Accountability, or CIPRA. It states basically that we have duties not just to our clients, not just to the courts, but to the society in general. Yun po kasi niyang statement, no, against First Lady Marcos is a reflection that is something that is disrespectful. Not because the utterances were made against the First Lady, but this attitude reflects towards the women in general. And that is why this matter should be investigated with the proper authorities, such as the Integrated Bar of the Philippines, as well as the Supreme Court of the Philippines, so that we will uphold accountability and uphold the integrity of the legal profession. I mean, he should. He should. I mean, the words that he uttered against our First Lady are totally uncalled for. He should. So, I don't only demand it, but I think out of common courtesy and basic human nature, I think he should. As a matter of fact, stricto nga tayo dyan because meron tayong batas laban sa kaharasan against women and children. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. I may not be in a position to demand an apology because hindi naman ako yung alluded to, but I think in behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person, because never should it be acceptable in furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Lahat naman tayo, may nanay, we have sisters, some of us have daughters, and the question is, do we ngayon, ang lipunan po natin, acceptable na po ba ang ganitong pananalita? Is that what we have come down to? Sa atin ngayon, ano, sa society natin, hindi na makatanggap-tanggap yung kabasusan ng bibig, no? Talagang tama nga ang sinasabi ng aking mga kasama na ang babae minamahal at hindi sinasaktan. So, unsolicited advice, no? Sana bago tayo nagbibitiw ng mga gatong salita, sana pinag-iisipan muna natin mabuti. Dahil katulad nga ng sinasabi natin, hindi lang naririnig din ng mga kabataan yung mga sinasabi natin, at sana maging mabuting ehemplo tayo. What can you say, dear subscribers and followers? Kindly share your thoughts in the comment section. In behalf of Wina and the rest of the Splat Communications team, thank you. Till next time.
Stay safe. Rosa out. Bye.